Isang misteryosong black figure ang pumulot sa isang golden coin na nakatago sa damo at tumakbo agad papunta sa vending machine sa isang secluded area. Matapos ilagay ang barya sa vending machine, ang black figure ay naghintay sa item ngunit siya ay binati ng isang lalaki na lumabas sa machine at tinanong kung siya ba ang nakakuha ng golden coin. Tulad ng karamihan, isang normal na high school student lang rin si Shuichi Kagaya, pero may tinatago siyang sikreto na kung saan kaya niyang mag-transform bilang isang gigantic hairy stuffed dog. Isang gabi, ang kanyang animal instinct ay gumana nang maamoy niya na mayroong nasusunog sa gubat at doon nakita niya si Claire na walang malay sa isang nasusunog na building. Niligtas ang dalagang nasa bingit ng panganib ngunit hindi niya inaasahan na mahulog niya ang kanyang cellphone sa tabi niya. Sa sumunod na araw kinompronta siya ni Claire at ni-reveal na alam niya na siya ay monster at binalik ang cellphone pagkatapos ay sinipa niya ito sa rooftop ng school para makita niyang maganyong monster ito para mailigtas ang kanyang sarili. Pinakitaan siya ni Claire ng golden coin na maaaring may konektado sa mga halimaw at umuwi sila para mas maipaliwanag pa niya. Sa bahay, sinugod sila ng isang babae na nagngangalang Hakowa na tinawag silang gatherers at mabilis itong nahuli ni Kagawa gamit ang kanyang monster form. Isang araw noon, si Hakowa rin ay nakahanap ng gold coin at dumiretso rin sa vending machine at may isang lalaki ang lumabas sinabing bibigyan siya nito ng isang hiling at ibibigay niya kung ano man ito. Hiniling niya na sana magkaroon siya ng mabilis at malakas na binti, pero ang problema lumaki ang kanyang binti at naging halimaw. Pabalik sa apartment ni Claire, kung saan si Hakowa ay naging monster para makuha ang coin at mapatay silang dalawa. Inisprayan ni Claire ng pepper spray ang mata nito, inutusan ni Claire si Shuichi na patayin si Hakowa pero imbes na patayin, mabilis na binuhat niya si Claire at tumalon. Habang sila ay tumatakbo, nakakita si Claire ng zipper sa likod ng monster form ni Shuichi kaya naman sinubukan niyang pumasok dito upang sila ay maging isa, kaya konektado na ang kanilang emosyon at utak. Nahanap sila ni Hakowa kaya naman nagkaroon sila ng matinding laban kung saan si Claire ang kumokontrol sa katawan ni Shuichi. Nagawa niyang matalo si Hakowa at dinurog ang kanyang binti kasama ang pagtapos nito sa kanyang pangarap. Hindi sinabi ni Higawa kung para saan ang coin at paano ito gagamitin, kaya pinatay na lang siya ni Claire gamit ang monster gun. Kinabukasan binahagi ni Claire ang misyon niya na hanapin ang kanyang kapatid na si Elena. Ito'y naging halimaw pagkatapos patayin ang kanilang magulang. Isang taon pabalik sa nakaraan, kung saan makikitang si Elena ay gumagawa ng wish sa isang coinman. Bumalik ulit sa loob ng katawan ni Shuichi si Claire para sundan si Elena gamit ang pang-amoy. Matapos maamoy ang kanyang uniform tinamaan sila ng isang demonic sensation kung saan hindi lang ang magulang nila ang pinatay ni Elena kundi marami pang iba. Kasabay ng pagdududa ni Claire na si Elena ay tinulungan ng halimaw. Kaya sinundan nila ito sa kanyang school at nang makita nila ito, biglang nilamon ng galit si Claire sa kanyang kapatid at sinubok ang barilin ngunit nabigo siya at napatulala. Ito'y naganyong halimaw at binalot sila ng kanyang devil aura. Matapos ang ilang segundo, bumalik ulit siya sa kanyang anyong tao at humingi ng tawad para sa kanyang nagawa at hindi niya ito inaasahan. Dahil naguguluhan sa biglaang pagbago ng kanyang ugali, sinubukan itong kausapin ni Shuichi pero noong narinig ni Elena ang boses ni Claire, ito'y nagalit at sumisigaw. Sinabi ni Elena na si Shuichi ay para lamang sa kanya bago niya itong pinugutan ng ulo. Ang nagsisising si Elena ay humingi ng tawad kay Shuichi dahil sa kanyang ginawa. Galit at sinubukan na patayin ulit ni Claire pero ang mga bala ay walang talab sa kanya at tinapon niya si Claire papalayo. Ni-reveal ni Elena na kaya pinatay niya ang kanilang magulang dahil sawa na siyang makita na masyadong kakilakilabot na klase ng tao ang kanilang magulang kaya pinatay niya ito para sa kanilang kapakanan. Bago umalis, binigyan niya si Claire ng isang golden coin at sinabing gamitin niya ito ng mas maayos. Nagmadaling pumunta si Claire sa vending machine kung saan namit nila ang lalaking umayos sa ulo ni Shuichi. Pagkatapos kunin ang coin, sinabi ng lalaki na isa siyang shifting alien na ang sasakyan nila ay bumagsak sa Earth, at ang lahat ng kapwa alien niya ay namatay at naging coin. Kaya ngayon ay kailangan niya ng gatherers upang hanapin ang mga ito, at maibalik sa kanya kapalit ng kahit anong gusto nila. Bumalik sila sa school kung saan si Shuichi ay nakadevelop ng godly powers at ibang-iba na siya. Parehas silang nagplano na maghanap ng mga golden coins sa kabundukan. Habang sinusubukang maghanap ng coins, nakaamoy si Shuichi ng napakalakas na presensya ng monster at nagplano sila ni Claire,
sinubukan nilang kumbansihin ito na sumama sa kanila para maghanap ng mga gold coins. Si Sunbi na isang ninja-like monster ay nagsabing wala siyang interes sa paghahanap ng gold coins. Dahil meron na siyang sapat na lakas na kanyang inaasam-asam at ngayon ay gusto niyang mas lumakas pa sa paraan na pakikipaglaban pa sa iba pang monster. Inatake sila ni Sunbi, pero gamit ang kanilang perfected martial arts technique na gawa nila itong mapigilan. Nakatakas at madali nila itong naisahan. Habang hinawakan siya ni Shuichi, tinutok ni Claire ang monster gun sa ulo ng kalaban, at tuluyan na nga siyang natalo. Bumalik si Sunbay sa kanyang human form at naging kakampi nila ito. Isa pang monster ang lumitaw at kinuhanan sila ng human form pictures at sinabing hindi na sila makakatakas kaya gagamitin niya ito bilang mga character sa kanyang child's play. Hinati siya ni Sunbay at kinuha ni Claire ang kanyang phone sabay sabing alam na niya kung sino ang kanilang susunod na target, dahil sa mga larawang nasa cellphone ng monster na kanilang tinalo. Ginamit ni Claire ang cellphone sa pinatay nilang halimaw upang makontak ang mga taong na-blackmail nito at sinabihan na sumali sa kanilang grupo. Pinilit nilang makita siya sa kanyang human form kaya ni-reveal ni Claire ang kanyang human form ngunit hindi niya ni-reveal ang kay Shuichi para itago ang identity nito. Ang leader na si Koyanagi ay claim na kilala si Elena at sinabing maglalabas lang sila ng impormasyon kapag nakagawa na sila ng kasunduan. Pumayag si Claire sa naging kasunduan at ang hair necklace na nilagay sa kanyang leeg na ito'y gawa sa buhok ni Koyanagi at sinabing kapag hindi niya tuparin ang napagkasunduan, ang necklace na nakatali sa kanyang leeg ang pupugot sa kanya. Lumapit si Chihiro kay Shuichi at sinabing tulungan niya ito na hanapin ang kanyang wallet na nawala sa kabundukan. Habang naghahanap sa wallet, nagsuggest si Chihiro na pumasok sa loob ni Shuichi para hindi mawala ang kanyang amoy at para mas mapadali ang paghahanap sa kanyang nawawalang wallet. Isa pang member ng grupo ang dumating at nakita ang lahat ng nangyari habang si Chihiro ay naghubad at pumasok sa katawan ni Shuichi. Mukhang mayroong nagseselos. Naaamoy ni Shuichi ang baho ni Subaru pero sa hindi malaman lamang galit, nagsummon ito ng two-headed monster na tinawag niya itong kanyang magulang. Dinurog ni Subaru ang dalawa gamit ang kanyang kamay at tinapon sila papalayo. Dahil sa galit at kanilang pagkabigo pinagsama ni Shuichi at Chihiro ang kanilang katawan na naging dahilan ng paglabas ng halimaw at mailabas din ang kanilang galit laban kay Subaru. Napasok nila ang depensa at halos mabaril na nila ito gamit ang kanilang double pistol pero pinigilan ni Elena ang laban. Gustong tapusin ni Shuichi si Elena. Kaso nagawang makontrol ni Chihiro ang piraso ng kanilang memorya kung saan minsan siyang naging malapit kay Elena at pinigilan si Shuichi. Si Claire at ang iba pang group member ay natagpuan ang walang malay na katawan ni Shuichi at Chihiro. Nanaginip si Shuichi na uma-attend siya sa isang cram school, nakausap niya ang isang matanda pero hindi niya maalala ang mga kaibigang nakasama niya. Doon nagising siya at natakot sa boses ni Claire pero wala siyang maalala sa nangyari matapos silang madorog ni Subaru. Galit at nagseselos pa rin si Claire kay Chihiro dahil nagawa niyang pumasok sa loob ni Shuichi, kaya sinuspetsahan siya na alam nito ang pangyayari at hindi ikwento kay Claire ang buong nangyari. Nung kinompronte ni Claire si Chihiro at nagdemand siya na sabihin ang katotohanan, sinabi niya na si Claire at Shuichi ay magkaiba at hindi kailanman magkakaisa. Tinawagan si Chihiro ni Elena para tanungin kung ano ang totoong abilidad ni Shuichi. Pero ipinaliwanag lamang niya na mapapataas ang abilidad ng isang tao kung parehas sila ng layunin. Nagalit si Elena nung nalaman niyang si Chihiro ay may access sa memorya ni Shuichi dahil baka balang araw burahin ang kanyang memorya. Sa sumunod na araw, ang team ay hinanap ang mga lokasyon ng gold coins para mag-guide sila patungo sa spaceship. Nang mapunta sa gubat, ang team ay may nakasalubong na isang kakaibang rock warning na huwag tatawid dito. Kaya upang maiwasan ang teritoryo ng kalaban, pinamunuan sila ni Koyanagi paikot sa bundok. Nang marating nila ang ilog, na-realize ni Claire na huli na ang lahat at ito ay isang trap. Sila ay inatake ng isang higanteng centipede na nagngangalang Morita. Ginamit ni Morita ang madumi niyang kamay para pisilin ang didi ni Koyanagi at pagalitan ang kanilang grupo. Sinabi ni Morita na wala silang plano na pagharian ang mundo, at tanging gusto lang nila ay makapagpasaya habang naghahanap ng coins. Dumating si Yota para sila ay iligtas, nang pinakita niya ang kanyang nakakabilib na lakas ng pisilin niya ang mga kamay ni Morita. Si Madokai, ang leader ni Morita ay nagalit sa nangyari kaya siya ay nangakong maghihiganti.
Nagawa niyang mabagbag niya ng gusto sila Sao at Yota. Si Madoka kasama ang kanyang malaking monster figure ay ginaya ang grupo at inalok na hahanap sila ng 100 coins kapalit ng kahit anong gusto nila, pero una ay papatay siya ng isa sa kanila bilang ganti sa ginawa nila kay Morita. Binigyan niya sila ng oras para pumili kung sino ang magiging kapalit. Alam ni Claire na dapat hindi pagkatiwalaan si Madoka kaya nag-isip siya ng escape plan. Sinabi niya sa kanyang team na nakakita siya ng isang halaman na Nerium shrubs, kung saan kapag susunugan nila ang halaman maglalabas ito ng mabahong amoy na gagawa upang malason ang sino mang makalanghap nito. Sinubukan pa alisin ni Claire si Shuichi ngunit nanatili ito dahil magkasama sila sa kanilang plano kaya sinunog na nila ang bulaklak at umalis na ang kanilang grupo. Ang usok ay pumatay sa maraming tauhan ni Madoka at wala ng pag-asa upang mailigtas niya ang mga ito. Nalaman na rin ni Claire kung bakit binigay ni Elena sa kanya ang coin. Ang dugo ng milyon katao ay nasa kanyang kamay at desperado siyang iligtas ang kanyang sarili. Ang madugong massacre ay nagtala ng malaking kabayaran sa grupo dahil hindi talaga sila sanay sa ganitong pamamaraan. Sa paraan ng pagsabi ni Claire at Shuichi sa parehas nilang nais na pagpatay sa mga monsters bago nila atakihin ang kanilang mga kaibigan at mga kapamilya. Kinompronta niya ang alien tungkol sa kanyang fated memories. Hindi sumagot ang alien pero inoferan siya nito na gawin siyang tao at kung hihilingin niyang mag-quit na, kaso nangako si Shuichi na hahanapin ang lahat ng coins para magbigay kapayapaan sa lahat. Si Taguchi na isa sa mga nakaligtas sa grupo ni Madoka ay sinundan si Shuichi upang makapaghiganti para sa mga kasamahan pero mabilis lang siyang pinatay nito. Pinaalala ng alien na si Hanko, ang unang babae na nakakuha sa gold coin at nagdala sa kanya ng kanyang mga kaibigan para maghanap pa ng coins para kay Shinichi. Ang grupo ni Elena ay nalaman na may tao na napakalakas na nagbabantay sa spaceship ngunit nalaman niyang ito pala ay ang kanyang kaibigan na si Naoto. Unti-unti nang lumilitaw ang lahat ng magkaroon bigla ng backstory, kung saan sila Shuichi, Elena, Naoto, Anaka, Aiko, at Keito ay magkakasama sa cram school. Noong sila ay lumaki, niligawan ni Nato si Aoki. Si Shuichi naman kay Elena, ngunit si Keito ay may pagtingin kay Hanoka. Pero sa hindi malamang dahilan ay naglaho siya. Napansin ni Naoto na may ibang kinikilos ni Keito kaya sinundan niya ito at nakita niya na nakipagsundo ito sa alien at binago ang itsura nito mula kay Keito papunta kay Aiko. Hinala niyang pinatay nito si Aiko kaya naman pinatay niya ito para makapaghiganti. Nakakalungkot lang nang malaman ni Keito na nagpakamatay si Aiko kaya binago ni Naoto ang kanyang mukha para talikuran ang kanyang guilt sa nagawa niyang pagpatay sa kanyang kababata. Binigay ni Naoto ang isang gold coin sa alien kapalit ng isang bagay. Sa kasalukuyan, nakahanap si Claire ng isang stuffed toy na nagpapaalala sa kanya kay Shuichi habang nag-iimbestiga siya sa cram school. Ang mga piraso ng puzzle ay nabuo na sa wakas, nang makarating na tayo sa 13th at final episode ng Glibner. Si Shuichi ay isang bagong tao na at nag-request sa kanila para ibigay ang mga gold coins para sa kanilang kaligtasan. Binisita ni Claire ang bahay ni Shuichi at nadatnan itong sira-sira. Hayag na ang kapangyarihan ni Elena at kanyang spell na makakapagpalimot sa kamatayan ng kanyang magulang. Takot pa rin si Elena na malaman ni Shuichi ang katotohanan sa bagay na makakapagpatapos sa buong mundo. Nakita ni Shuichi si Elena na kumukuha ng coins kay Chihiro sa ilalim ng tulay ngunit nagkaroon ng matinding pagbabago nang binunyag ni Claire ang katotohanan kasabay ng pagbabalik ng memorya nito. Nakipag-isa si Claire kay Shuichi kaya naman sila ay makipaglaban na kay Elena. Ngayon ay mabibigyan na tayo ng mas magandang laban dahil bumalik na ang memorya ni Shuichi at malapit na siya sa pag-unlock sa kanyang ultimate ability. Isang babae ang lumapit kay Shuichi upang tanungin kung sino siya, malapit nang sabihin ni Shuichi na siya ay si Hanoka ngunit sumigaw si Elena na hindi siya si Hanoka kaya naman binura ulit niya ang kanyang memorya para iligtas siya. Lumabas ang katotohanan, na tinago lahat ng coins ni Naoto at ginamit ang babae para mapigilan ang lahat na mahanap ang ship at ang memorya ni Shuichi ay mawala ulit ni Elena para iligtas siya sa pagiging target nila. Kahit sa pagiging malilimutin, nangako si Shuichi na tatapusin ang lahat at pumunta sa bundok kasama si Claire at Sunbi. At dito na rin magtatapos ang ating recap. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.